Nagkaroon na ba kayo ng alagang kuting? Tungkol dyan ang kwento natin ngayon. Halaw ito sa librong Bayong ng Kuting. Mula sa orihinal na kwento ni May Astrid Tobias at ilustrasyon ni Gani Madueño. Published by Lampara Books. Tampok ngayon ang mga bagong obra ni Benedict Rellama at Ever Lawrence Gutierrez. At computer graphics ni Andrea Toribio. Oh, simulan na natin ang kwentuhan. Ming! Tonton, huwag mong papangalanan niyang mga kuting mo. Paalala ng tatay niya. Alam mong hindi sila magtatagal dito. Hindi natin kayang pakainin lahat yan. Sabi ng tatay niya, kapag napangalanan na ang mga alaga, mas mahirap nang iwalay ang mga ito sa nagpangalan. Taon-taon, kinukuha ng tatay niya ang mga kuting ni Mingming at inilalagay sa isang bayong. Kung saan dinadala ang mga ito, hindi alam ni Tonton. Isang umaga, nagising si Tonton na wala na ang 5 kuting. Wala rin si Mingming. Hinanap niya ito sa kanilang kahon. Nilibot niya ang buong bahay, pero hindi niya makita ang mga ito. Tinawag niya si Mingming ng malakas. Mingming! Mingming! Pero walang lumalapit na pusa. Nang makita ni Tonton na wala ang sombrero ng tatay niya sa likod ng pintuan, isa lamang ang ibig sabihin nun. Ngayon ang araw na itatapon ng tatay niya ang mga kuting. Nagpasya si Tonton na sundan ng tatay niya. Kailangang mahanap ko sila at mapangalanan. Suot ang sariling sombrero, umalis si Tonton para hanapin ang mga kuting. Dahil hindi nga niya napangalanan ang mga kuting, hindi alam ni Tonton kung paano tatawagin ang mga ito. Muning! Ningning! Mikmik! Pusa! Unang napadaan si Tonton sa panaderya ni Mang Doming. Kadaraan lang dito ng tatay mo. May dalang bayong ng kuting. May iniwan po ba siya dito? Oo, humingi ako ng isa. Paliwanag ni Mang Doming. Kailangan ko kasi ng tagahuli ng daga sa bodega. Marami kasing mga daga roon. Mahilig kainin ng aking harina. May pangalan na po ba ang kuting nyo? Wala pa. Bigyan mo nga ako ng magandang pangalan. Bantay. Pang-aso yun eh. Pero bantayan niyo siya sa bodega niyo, di po ba? Masayang umalis si Tonton sa panaderya. Hindi pala basta-basta inililigaw o itinatapon ng tatay niya ang mga kuting. Hinahanapan pala niya ng magandang tirahan ang mga ito. Pero isang kuting lang ang nakita niya. Paano yung 4 pa? Sa kalalakad, nakarating si Tonton sa palengke. Sa mga pwesto ng tindera ng isda, may nakita siyang kulay kahel na kuting. Lumapit si Tonton kay Aling Chayong, ang suki nila, at tinanong dito ang kanyang ama at mga kuting. Oo, binigyan niya ako ng isa. Kapalit ng ilang pirasong isda. Kailangan ko kasi ng uubos na mga lamang loob na tinatanggal ko sa aking mga binebenta. Pinangalanan niyo po ba? Aba, hindi pa. Sige nga. Bigyan mo nga ako ng magandang itatawag. Tabatsoy! Bakit naman? Kasi po, siguradong tataba ang inyong alaga sa dami ng pwede niyang kainin. Sumunod na pinagtanungan ni Tonton ang karinderya. Mang Chu, nag-iwan po ba ng kuting dito ang tatay ko? Oo. Sagot ni Mang Chu. Mahiyain kasi ang anak ko. Hindi pala labas, kaya ikinuha ko siya ng kalaro na pwede niyang kasama sa loob ng bahay. Anong pangalan ng kuting mo? Tanong ni Tonton sa anak ng may-ari. Xiao Pao. Bulong ng bata. Papalubog ng araw nang mapadaan si Tonton sa sementeryo. Kinabahan siya. Pakiramdam niya, parang hindi siya nag-iisa. Binilisan niya ang paghakbang. Bigla na lang may kumakaluskos sa harap niya. Isang itim na kuting ang mabilis na tumawid sa kanyang harapan. Kamukha nito ang isang kuting ni Mingming. Sinundan niya ito hanggang nakita niyang maraming pusa ang nagtatakbuhan patungo sa isang puntod. Sa likod ni Tonton, bigla siyang nakarinig ng boses. Anong ginagawa mo rito? Pumihit si Tonton at nakita niya ang sepulturerong si Mang Ben. Sari-saring mga pusa ang nakapaligid dito habang naghahagis ng tirang pagkain. Nagtanong si Tonton kung napadaan dito ang tatay niya. Nag-iwan siya ng itim na kuting. Malungkot kasi dito, lalo na paggabi. Ang kasama ko lang ay mga pusa habang naguhukay ako ng paglilibingan. May pangalan po ba silang lahat? Tanong ni Tonton. Wala! Sa sobrang dami, hindi ko na sila pinapangalanan. Nang umalis si Tonton, sa loob-loob niya, pinangalanan niya ang itim na kuting na Mumu. Dahil sabi niya, para itong multo na nagpapakita at biglang nawawala. Pagod at gutom na si Tonton pag uwi niya. Tinignan niya ang kahong dating kinalalagyan ng mga kuting at nagulat siya. Naroon si Mingming! Kasama ang kuting na kamukha nito.
Matanda na si Mingming. Sabi ng tatay niya. Niyakap ni Tonton ng mahigpit ang batik-batik na kuting. Cariño, ang bulong niya sa kanyang kuting. Kasi aalagaan at mamahalin kita hanggang lumaki ka at tumanda tulad ni Mingming. Yan ang kwento natin ngayon. Halo sa librong Bayong ng Kuting. Mula sa orihinal na kwento at ilustrasyon ni May Astrid Tobias at Gani Madueño. Published by Lampara Books. Hanggang sa susunod na kwento na obra pa.